Banal at mahabaging Ama naming Diyos, salamat po sa araw na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin itong pagkakataon na nagkaharap po kami sa inyong salita upang makinig ng inyong banal na kasulatan at makaroon po kami ng banal na fellowship na kasama po yung mga kapatiran. Samahan niyo po kami sa oras na ito. Kayo lamang po ang kumilos at gumabay sa bawat isa sa amin upang maunawan po namin ang inyong salita at makaroon po kami ng kalakasan, kaaliwan at karunungan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kami po ay dumadanas po ng maraming pagsubok at kahirapan, Panginoon. Ngunit nagtitiwala lamang po kami sa inyo. Umaasa lamang po kami sa inyong pagbibigay ng kalakasan upang madaig po namin ang maraming pagsubok at tukso ng salibutang ito sa pamamagitan ng matatak na pananampalataya. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong oras, Panginoon, kayo lamang po ang magturo sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia, Apocalypse chapter 21. Apocalypse chapter 21, verse 1. Magmula verse 1 hanggang verse 8, basahin po natin ito, pero magsalitan po tayo. Ako muna, tapos kayo. Kung magbasa po kayo, dapat sabay-sabay at para sabay-sabay magbasa, dapat daan-daan. So, pwede po sabay-sabay, daan-daan. Ako po muna. Nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. Ang bagong bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayapak para sa kanyang asawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, "Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay maninirahang kasama nila, at sila ay magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila, at siya ay magiging Diyos nila." Ulitin po, verse 4, kasi iba-iba yung bilis ng pagpabasa. Anong sinabi ko? Daan-daan. Daan-daan kayo, tapos sabay-sabay. Ulitin, verse 4, 3, 2, 1. Mas malakas. Verse 5, sinabi ng nakaupo sa trono, "Masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay." Sinabi din niya, "Isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay."
Verse 7, ang magtagumpay ay mangmamana ng mga bagay na ito, at ako ay magiging Diyos niya at siya ay magiging anak ko. So, marami pa, hindi pa nagpasa. So, sa una, mahirap. Pero napansin niyo po yung bilis ng pagbabasa ko? So, daan-daan, di ba? Dapat ganun po yung bilis, daan-daan. Tapos, sana po, lahat mga kapatiran ay sabay-sabay magbasa. Okay? Verse 8 po. Ulitin po natin verse 8. 3, 2, 1. Unis sa mga duwak, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapit, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyap sa apoy at aspre, na siyang ikalawang kamatayan. So, ganun po para sabay-sabay. Kaya sana po yung memory verse leader, Brother Dane, so sana ganun din po yung pag-lead mo, daan-daan, mag-memorize. Memorize para pag sabay-sabay, dapat daan-daan para sabay-sabay. Kaya yun po yung mga, yung step together. Okay? Step together. Kaya yung tama po yung sabi ng isang African saying, kung gusto mong tumakbo, mabilis, ikaw lang mag-isa tumakbo. Kung gusto mong mabilis tumakbo, ikaw lang mag-isa tumakbo. Pero, kung gusto mong bumiyahe malayo, dapat sama-sama. Kung ikaw lang mag-isa, hindi ka umabot ng malayo. Sa una lang mabilis, pero pagod agad. Okay? Yun po yung nangyayari sa lahat ng biyahe. Sa una lang, ang bilis ng takbo, pero pagdating sa panahon ng kahirapan at pagsubok, baksak. Bumabaksak, kawawa naman dahil walang ibang nagbabangon sa kanya. Pero kung may kasama, tumakbo, kung may kasama sa takbo, kahit mabagal sa una, di ba? Dahil sama-sama, di ba? Sama-sama tumatakbo, kaya dapat step by step. Dapat mabagal yung takbo. Pero, kung may kasama, so kahit pag bumaksak ka, may magbabangon sa iyo. Kaya, so pwede kang umabot ng malayo. Ganun din po sa ating Christian living. Kaya i-practice po natin ito magmula sa Bible reading. Okay? Bible reading together. Okay, reading together, sama-sama, daan-daan, at malakas. Okay? Tandaan po natin ito. Ito po yung isang simple practice para sa ating Christian living. So, ngayon po, chapter 21. So, from verse 1 hanggang verse 8. Napakahalaga po yung binasa po natin kanina. Ano po yung topic po ito? Tungkol saan po ito? Tungkol sa makalupang bagay? Tungkol sa buhay natin sa lupa? O tungkol sa langit? Tungkol sa langit po ito. Di ba yung Revelation? Ito po yung pinakahuling libro sa Biblia, Revelation. Tapos, chapter 22, yung pinaka-last chapter. Ganito po matatapos yung mundong ito. Okay? Genesis chapter 1, verse 1. Ano po Genesis chapter 1, verse 1? In the beginning, God created the heaven and the earth. Simula po yan ng history. Simula po yan ng mundong ito. In the beginning. Alam po natin kung paano nagumpisa yung mundong ito. Okay?
In the beginning, God created the heaven and the earth. So, may purpose. May purpose doon sa creation. Okay? May purpose. Ano po yung purpose? Bakit nilikha ng Diyos yung mundong ito? Bakit ginawa ng Diyos, nilikha ng Diyos yung mundong ito? May purpose. Yung pinaka-purpose ng creation ay ito, nakikita po natin dito sa chapter 21, chapter 22. Ito po yung purpose ng creation. Okay? Kaya napakahalaga po ito. Ito po yung purpose ng buhay natin. Verse 1, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. Okay. Unang langit, unang lupa. Ano po ito? Unang langit, unang lupa. Ito, unang langit. Ito, unang lupa. Okay. Dito po tayo nakatira, pero darating po yung time, darating po yung oras na yung unang langit, ito, maganda, di ba? Tapos yung unang lupa na nilikha ng Diyos sa Genesis chapter 1 ay lilipas, mawawala. Dahil temporary lang po ito, temporary. Kung may experience po tayo ng construction, halimbawa, ito yung mga building construction, yung bahay. Para bago gumawa ng ganitong bahay, tapos hindi ako magaling sa itong drawing. Ito yung mga plano. Ito yung mga plano ng construction. Tapos may tao, maraming mga worker, di ba? Maraming mga worker. Okay. Tapos, gumawa po sila ng simple yung tulugan. Ito po, simple. Very simple. Okay? Minsan, yung material po dito ay ginagamit na material dito ay mga coco lumber lang o yung mga disposable, mga panel, mga scrap. Yun na lang ginamit po dito. Ano pong tawag ito? Barracks? Ito barracks? Tama ba? Barracks? Huh? Do you call me exact spelling? Barracks po ito. Temporary ito, temporary. Pag tapos na yung construction, anong gagawin po ito? Anong mangyayari? Gigibayin ito, di ba? Ito yung unang bahay, ito, bagong bahay. Okay? Ito yung unang bahay, temporary, hanggang matapos yung itong construction. Pagkatapos ng construction po ito, complete yung building, bahay, ito ay gigibain. Ito yung una, first. Okay? Ito, second. Yung Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. For what? For what? Ito po yung dapat natin isipin. Ano po yung plano ng Diyos? Verse 2,
Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. Verse 3, narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay maninirahan kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila. Siya ay magiging Diyos nila. So, future ito, mangyayari sa future. Nakita po ni Apostol Juan sa Patmos Island isang napakagandang vision. Ito po yung vision. Tama po ba? Ganitong bagay ay tinatawag na vision. Meron ho ba kayong vision? Kung meron po tayong ganitong vision, galing po doon sa vision, may mission. Ano ang dapat kong gawin? Kung walang vision, wala po siyang mission. Yung mission po ay galing sa vision. Yung nakikita po natin sa buhay, yung kanilang umaga, pagkagising po sa umaga, ano po ang nakita nyo? Sa cellphone muna? O salamin, di ba? Kailangan check po yung mga appearance, kung kamusta ba yung hitsura ko para pagandahin. Yung buhok, pag nakita mo yung sitwasyon mo, so doon po may idea ay kailangan maligo ako, kailangan maghugas ako, ganito. Yung nakikita po natin sa buhay, yung pamilya, yung problema. Yung problema lang po ba pumapasok sa ating isip? Problema? Kung problema lang po, nakikita po natin sa buhay, kawawa. Wala po siyang vision. Wala po siyang vision. Wala po siyang pangarap. Si Apostle Pablo po, ipinakita ng Diyos sa kanya ganitong kagandang vision. Para malaman po niya kung ano ang mission dapat gawin. Kung walang mission, walang goal. Walang plano. Sino po ba, kung walang mission, kung walang goal, wala po siyang plano sa buhay. Okay? Walang plano. So, kumakain dahil gutom na. Natutulog dahil antok na. Gumigising dahil sa manok. Maingay. Gutom, kumakain. Kailangan magtrabaho para makaroon ng pagkain. Pag ubos na yung pagkain, kailangan magtrabaho. Marami pang mga ibang mga panggasto sa buhay. Busy po sa trabaho, busy sa mga hanabuhay, pero hindi niya alam kung ano ang vision. Hindi niya alam kung ano ang pinaka-goal sa buhay. Kumakain ba ako para mabuhay? O nabubuhay ba ako para kumain? Alin po ba yung sagot ninyo? Nabubuhay ba tayo para kumain lamang? O kumakain ba tayo para mabuhay? Kumakain tayo o nagtatrabaho po tayo para mabuhay. Kasi kung walang trabaho, mahirap mabuhay. Kaya yung trabaho po ay tinatawag na hanap buhay. Kaya nagtatrabaho tayo para mabuhay. Ang tanong,
nabubuhay tayo para saan? Ano ba yung goal natin sa buhay? Bilang isang Kristiyano po, kailangan po natin pag-isipan po itong everyday. Lagi, everyday. Pagkagising sa umaga, itong araw na ito, ibinigay ng Diyos sa akin. Itong araw, ano ang dapat kong gawin? Ano ang kalooban ng Diyos sa akin sa araw na ito? Kasi po, hindi na po natin alam kung kailan po tayo kukunin ng Diyos. Lalo po sa ating panahon, di ba alam po natin na malapit na po yung second coming of Jesus. Ilagay po natin dito yung tali. Yung tali po para makapalik tayo mamaya. Pumunta po tayo sa Juan chapter 19. Juan chapter 18 po. Juan chapter 18 verse 36. Magmula verse 33, babasahin ko po. Juan chapter 18, magmula verse 33, babasahin ko po. Si Pilato ay muling pumasok sa palasyo ng gobernador at tinawag si Jesus. At sinabi sa kanya, "Ikaw bang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi mo ba ito mula sa inyong sarili o may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin?" Pilato, okay? Gobernador Pilato, hindi po siya Hudyo. So, ngayon po, si Jesus po ay dinala ng mga Hudyo kay Pilato. Kasi gusto po nila patayin si Jesus. Pero, yung mga Hudyo, wala po silang karapatan na patayin si Jesus. Dahil, yung Israel po ito ay sinakop ng Roman Empire. Sinakop sila ng Roman Empire, kaya wala po silang karapatan. Kaya dinala lang po nila si Jesus kay Pilato. Patayin mo siya. Pero bago humatol si Pilato, dapat mag-investigation muna. Investigation. Kung anong kasalanan meron. Kaya nagtanong si Pilato kay Jesus, ganitong tanong, ganyan. So, investigation po ito, investigation. Unang tanong po ni Pilato, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Ikaw ba yung hari ng mga Hudyo? Ibig sabihin, sino ka? Sino ka? Ikaw ba hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, "Sinasabi mo ba ito mula sa inyong sarili o may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin?" Anong ibig sabihin? Yung tanong mo kanina, galing sa iyo, sarili, o narinig mo lang sa iba? Mahalaga po itong tanong. Tanungin po natin yung ating sarili. Yung ating pananampalataya, yung ating testimony, ay galing ba sa inyong sarili o galing sa pakikinig lang? Ligtas ba kayo talaga? O sabi nila, ligtas daw kayo? Ay, ligtas daw ako. Tinubos daw ako. Namatay daw si Jesus para sa akin. Lahat ng kasalanan ko ay tinubos daw. Ganun po ba yung faith mo? O galing sa inyong sarili? Dapat, galing sa inyong sarili yung faith mo. Hindi pwede sabi natin, ganito daw. Pero ewan ko, hindi ko sure, may doubt ako. Minsan, parang hindi. Kung ganun po, check-in po natin yung ating sarili. Kung galing sa aking sarili ba yung testimony ko o faith ko, yung pananampalataya. Yung salvation po,
Hindi pwede daw. Okay. Yung sariling faith. Assurance of salvation. Katiyakan. Katiyakan. Assurance of salvation. Sana po lahat po ng mga kapatiran dito, nakaupo dito, okay. Meron po dito mga regular na member, meron po dito mga visitor lang. Yung mga visitor, minsan lang bumibisita, minsan lang. Yung regular ay lagi. Okay. Sana po, kahit visitor, kahit mga regular member, yung sana po lahat may katiyakan, may sariling assurance. Ligtas po ako. Dahil naniniwala, lubos ako, naniniwala. Sure na sure ako. Okay. Na makakapunta sa langit. Tapos, yung assurance po ito, hindi lamang tungkol sa kaligtasan, kundi sa pamumuhay Kristiyano. Araw-araw, lumalakad ako kasama ng Diyos araw-araw. Yung unang tanong po ni Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Verse 35, si Pilato ay sumagot, ako ba'y Hudyo? Ang inyong sariling bansa at ang mga punong pare ang nagdala sa iyo, sa akin. So, ibig sabihin, si Pilato, hindi po siya Hudyo. Taga-Roma siya, taga-Roma, si Pilato. Kaya, hindi ako Hudyo. Ang inyong sariling bansa, yung mga punong pare, sila nagdala sa iyo, sa akin. Yung second question, ano ba ginawa mo? Mahalagang tanong ito, di ba? Yung unang question, sino ka? Ikaw ba hari ng mga Hudyo? Pangalawang question, anong ginawa mo? Bakit dinala ka nila sa akin? Ito din po mahalagang question sa atin. Sino si Jesus at ano ang kanyang ginawa para sa akin? Anong ginawa ni Jesus para sa iyo? Sino si Jesus sa iyo? Kilala mo ba si Jesus? Kinakausap mo ba ang Diyos? Mahalagang tanong ito, sino si Jesus? Alam natin sa Biblia, si Jesus ay nagmahal sa akin. Pumarito siya sa mundong ito upang paglingkuran yung mga makasalanan katulad ko. Ibinigay niya yung kanyang sariling buhay para sa akin. Namatay siya sa krus, at dumanag yung kanyang banal na dugo para sa akin, ang lahat ng kasalanan ko ay napatawat na, nabayaran na. Pwede natin masabi, di ba, kung ano ang ginawa ni Jesus? Yun po yung ating testimony. Kaya yun po yung sharing po natin sa fellowship, di ba? Salvation testimony. Sa una po, siyempre hindi po madali sa una, sharing. Pero habang matagal po tayo sa fellowship, sa church, so kailangan din po natin matutong magsalita. Yung salita doon ay walang iba tungkol sa ginawa ni Jesus para sa akin. Ganito yung tulong ng Diyos, ganito yung gabay ng Diyos sa akin. Araw-araw, hindi niya ako pinababayaan, hindi niya ako iniiwanan, tinutulungan niya ako. Ganito yung ginagawa ng Diyos sa akin. Yun po yung testimony. Verse 36 po, sumagot si Jesus, kaya ito po yung sagot ni Jesus. Ang kaharian ko hindi mula sa salibutang ito.
Kung ang kaharian ko ay mula sa salibutang ito, ang aking mga tauhan ay makikipaglaban sana. Okay? Upang ako ay huwag maibigay sa mga Hudyo. Ibig sabihin, okay, yung pinaka-plano ng Diyos ay para sa salibutan ito? Hindi po. Meron pong kaharian ng Diyos sa langit. Kaya sinabi ni Jesus, kung ang kaharian ko ay mula sa salibutan, ang aking mga tauhan, ang Diyos, sobrang daming angel sa langit, ang aking mga tauhan ay makikipaglaban sana. Marami akong tauhan galing sa langit. Pwede kong silang tawagin para hindi ako mamatay dito sa lupa. Meron po siyang kapangyarihan. Meron po siyang power. Ang Diyos po siya, Diyos. Kung ang kaharian ko ay mula sa salibutang ito, ibig sabihin, hindi ako mamamatay sa krus. Bakit mamamatay ako sa krus? Dito po natin nakikita kung ano ba talaga yung blessing, kung ano ba talaga yung plano ng Diyos para sa atin. Yung plano ng Diyos ay para sa itong salibutan, hindi para sa itong salibutan. Sa version sa ating panahon, parang ganito po. Kung ang kaharian ng Diyos ay mula sa salibutan ito, hindi sana walang sakit. Hindi sana walang sakit. Dapat walang sakit. Kung yung ating faith, pananampalataya ay para lang sa mundong ito. Sana walang sakit. Dapat ganun. Sana walang problema. Kung ang kaharian ng Diyos ay mula sa salibutan, dapat wala tayong problema. Ang Diyos po meron power. Pwede po tayong tulungan ng Diyos para wala tayong sakit, laging malakas lang yung katawan, laging maayos yung ating trabaho. Kung ang kaharian ng Diyos ay mula sa salibutan, dapat ganun. Pero ano po yung realidad? Ano po yung sinasabi niya ng Diyos? Ano po ang inuuna po natin sa buhay? Kaharian ng Diyos ba inuuna po natin? O kaharian ng salibutang ito ay inuuna natin? Sabi ni Jesus, seek ye first and His kingdom, His righteousness. His kingdom. Okay. Hanapin muna ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Yung kanyang katuwiran muna. Unahin. Kung ganon, yung mga kailangan po natin sa mundong ito, alam ng Diyos kung ano po ang kailangan po natin, anong kakainin, anong iinumin, anong isusuot. Alam ng Diyos yung ating kailangan sa buhay, yun po ang idadakdak ng Diyos sa atin. Pastor, paano? Kung walang trabaho, kung hindi ako magtatrabaho, walang paraan. Siyempre, ngayon po, marami po kayong tanong. Paano, Pastor? Hindi ba kailangan magtrabaho? Sa linggo, paano? May trabaho ako sa linggo. Paano yung church? Hindi ba kailangan unahin yung trabaho para sa pagkain? Basta hindi ba kailangan kumilos ako para makaroon ako ng pangailangan? Hindi po ganoon. Okay. Ang testing po ng Diyos ay puso mo puso. Siyempre, yung mga estudyante po dito, kabataan, dapat mag-aral po ng mabuti, masipag. Mag-aral. Yung mga tatay at nanay dito, dapat magtrabaho po tayo ng mabuti. Pero, yung priority, ano ba ang inuuna mo?
nagtatrabaho ba inuuna? Yung mga family? Sabi ni Jesus, ang kaharian ko. So, si Jesus po nakatayo na sa harap ni Pilato. Pilato po ay may power, governor siya. Governor. Makapangyarihan. Si Jesus ay nakatayo sa harap ni Pilato. Yung tanong ni Pilato, sino ka? Anong ginawa mo? Pero yung sagot ni Jesus, yung kaharian ko ay hindi mula sa salibutan ito. May power ako, marami akong tauhan, mga angel. Yung tatay ko, ang Diyos, hindi mo alam. Pero, pumarito ako sa mundong ito para mamatay para sa iyo. Yun po yung mission ni Jesus. Pumarito si Jesus sa mundong ito dahil may mission. Ano po yung mission ni Jesus? Kamatayan. Kamatayan para sa mga makasalanan. Isipin po natin itong mabuti. Okay. Nabuhay si Jesus sa mundong ito para mamatay para sa atin. Okay. Yung mission po ni Jesus ay natupad na po doon sa cross. Upang makaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, saan po mangyayari? Dito sa lupa o doon sa langit? Sa langit po, di ba? Sa langit. Yung unang langit, unang lupa, baraks yan, baraks. Mawala po yan. Balik po tayo sa Revelation, chapter 21. Nakita ko ang verse 1, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit, unang lupa ay lumipas na. Saan po kayo tumitingin? Sa unang langit, unang lupa, doon pa tumitingin pa kayo, doon sa unang langit, unang lupa, ay maganda. Paano mabuhay akong maganda dito sa lupa? Paano maging successful ako dito sa lupa, dito sa mundong ito? Paano maging matalino ako? Paano maging mayaman ako? Paano maging ganito ako sa itong mundong ito? Ganun pa ba yung mga goal mo? Bilang isang taong ligtas, dapat tumingin po tayo sa darating na bagong langit, bagong lupa. Dahil yun po ang pinaka yung tirahan po natin. Tirahan. Okay. Marami mga OFW na sa ibang bansa nagtatrabaho po sila. Malaki po yung kita, maganda po yung kita nila. So, yung kita po nila pinapadala sa family. Tapos, ano po yung unang ginagawa nila? Pag may pera, bahay muna, di ba? Bahay. Tayo mo ng bahay. Pero yung tirahan po nila sa ibang bansa, yung kawawa po yung tirahan po nila. Yung kita po nila, yung kanilang pera, pinapadala lang sa family para tulungan yung family, tapos magtayo muna bahay. Yung isip po nila, kahit nasa ibang bansa, pero yung isip po nila nandito, sa family, sa mga lugar dito. Ganon din po tayo, yung mga Kristiyano, nandito pa tayo sa lupang ito. Pero yung buhay po natin sa lupang ito, hindi para sa mundong ito. Yung ating sakripisyo. Okay?
yung ating buhay, yung ating katawan, yung kalakasan, yung ating energy. Kailangan po natin gamitin po ito para sa bahay sa langit. Pastor, ligtas na ako. Hindi ba sapat yun? Ligtas na ako, ligtas na. Sure na ako sa langit. Makakapunta ako sa langit. Hindi ba sapat yun? Sa tingin, kontento na ako. Kailangan pa mag-sacrifice. Kailangan pa mga gawin yung mga maraming bagay para sa Diyos. Kung ganun po, isa lang po ang tinitingnan. Dapat dalawa ang tingnan po natin. Ano po yung una? Salvation. Pangalawa ay gantimpala. Gantimpala po ay inihanda ng Diyos para sa atin. Tingnan po natin dito. Verse 4. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na makakaroon ng kamatayan, hindi na rin makakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Verse 4, saan po ito mangyayari? Dito sa lupa o doon sa langit? Sana, dito sa lupa mangyari ito. Sana wala nang luha. Sana wala nang pagdadalamhati. Sana wala nang sakit. Sana wala nang kirot. Sana, di ba ganun po yung prayer mo natin? Sana ganito yung buhay ko ngayon. Sana wala nang kamatayan. Sana wala nang mamamatay. Pero yung ating minamahal mo, namamatay sila. Yung ating minamahal, sana hindi sila mamatay. Yun po yung prayer natin, di ba? Yung mga minamahal po natin, sana mahaba. Tapos ako mismo, mahaba. Sana mahabang buhay. Pero hindi po ganun yung promise ng Diyos. Kaya, kung hindi po natin naintindihan yung kalooban ng Diyos, yung ating prayer, panalangin, ay katulad nung dati, yung dating prayer. Pero yung verse 4 po ito, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Okay? Hindi ito mangyayari ngayon. Yung buhay natin sa lupa ay mapuno ng luha. Lumuluha po tayo. Pero yung ating luha, hindi na dahil sa sakit, dahil sa mga ganitong problema, yung luha po natin ay para sa mga mahal natin na hindi pa ligtas. Yan po yung napakagandang luha. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, hindi na makakaroon ng kamatayan. Wala nang kamatayan. Hindi na rin makakaroon pa ng pagdadalamhati. Yung pagdadalamhati, ano ba yun? Yung sorrow, kalungkutan. Wala nang lungkot. O pagtangis man, o kirot man, wala nang sakit. Walang lungkot, walang sakit, walang pagod. Unang bagay ay lumipas na. Verse 5, sinabi ng nakaupo sa trono, masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Sinabi din niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay.
Nalungkot po ba kayo? Nalulungkot po ba kayo sa mga problema o na-depress po ba kayo sa mga problema o sakit? Bakit sana malakas yung katawan pero bakit lagi akong nakakasakit? Akala ko kung ligtas na magiging maayos yung buhay ko pero bakit magulo pa rin? Yung anak ko, pasaway. Yung asawa ko, lasinggero pa rin. Marami pang utang, hindi bumabawas. Ganun din po yung mga problema sa Korea. Sa buong mundo. Nakagabi, nakausap ko yung isang yung missionary, nakilala kong missionary sa Mexico. Kagabi, kaya halos 2 oras na kausap. Kamusta po kayo? Kamusta po yung sitwasyon sa Mexico? Ganito dito. Okay. Parang parehas yung anong sitwasyon. Sabi po ni pastor, missionary sa Mexico sa akin, Pastor, maraming tao umaattend sa Bible seminar, pero napakahirap baligtas sila. Kahit maraming tao iniimbitahan sa Bible seminar, dumadalo sa Bible seminar, pero ang hirap maligtas. Kahit ligtas na sila, pero ang hirap tumagal sa church. Dahil sa mga trabaho, dahil sa mga problema, financial problema. Kaya sabi ko, ganun din po dito, parehas naman po. Ganun din po. Ganun pa man, habang tuloy-tuloy po tayo sa ating evangelism, kahit naalala ko rin po isang testimony ng kabataan kagabi. Kagabi po, nagkaroon po ng joint fellowship ng Young Others Group kagabi. Kaya sumama din po ako sa isang grupo. Kaya natuwa dahil nung nasa Cavite Church ako, from 2009 hanggang 2017, medyo matagal po ako sa Cavite Church. 8 years. Bata pa sila, mga elementary, mga bata pa sila. Kaya hindi ko narinig, wala po akong chance na marinig yung testimony nila. Kasi bata pa sila noon, elementary. Pero kagabi po, mga nasa high school na sila, tapos young others na sila 20, mga 21. Kaya first time ko, narinig yung kanilang testimony. Dati, sa mukha lang. Ito yung bata na yun, dati. Isang sister na kabataan nag-share sa fellowship. Isang kaibigan, tuwing may Bible seminar, so kinulit niya daw yung kaibigan niya. Umattend ka sa Bible seminar. So, umattend, pero hindi natuloy. Next Bible seminar. Umattend ka sa Bible seminar. Umattend. Pagkatapos, wala na. Sumunod na Bible seminar, invitain muli. Tapos, nagalit daw siya, nagalit. Galit na galit siya. Bakit pinipilit mo ako? Bakit ayaw ko umattend? Bakit mo ako pinipilit? Galit daw, galit. Ganun pa man, hindi siya sumuko. Sige, next time naman, imbitaan uli. Yung evangelism po, hindi po madaling gawin. Kung may Bible seminar dito o sa Tinurig, di ba maraming inimbitahan natin. Pero konti lang nakakatapos. Kahit sabi nilang ligtas, pero pagkalipas ng ilang linggo lang, ilang buwan lang, wala na.
dahil sa iba't ibang uri ng problema, pagsubok. Tapos yung kanilang puso, nasaan pa rin? Yung kanilang puso at isipan, dito pa rin sa lupang ito. Trabaho, hanap buhay, yung mga family. Dito pa rin yung kanilang puso. Kaya mahirap talaga tumingin sa bagong langit na bagong lupa na inihanda ng Diyos para sa atin. Kaya unti-unti po, so habang tuloy-tuloy po tayo sa evangelism, unti-unti, isa-isa naligtas, tapos nagiging matatag, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga tukso ng salibutan. Sana po, lahat po ng mga nandito ngayon ay tuloy-tuloy. Sana po, hanggang bumalik si Jesus. Dadaan po kayo ng mga maraming iba't ibang uri ng pagsubok, mga sakit, problema. Siyempre po, pagdating sa mga ganong mga problema, nawawala po yung gana sa church. Ay, ayoko. Sakit sa ulo. Lubog na lubog ako sa mga problema, parang wala nang gana sa Christian living. Pag tambak na tambak yung module, na-depress ka sa mga module, parang wala nang pagod na. Ay, ayoko na mag-church. Ganun po yung mga mangyayari sa atin. Ganun pa man, sana tuloy-tuloy kayo. Darating po yung time na malalaman mo, buti nga, tuloy ako. Kasi po, malapit na po yung etong Revelation chapter 21. Verse 8 po, verse 8. Verse 6, sinabi niya sa akin, naganap na ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, ang nauuhaw ay aking paiinumin ng walang baya sa bukal ng tubig ng buhay. So, from verse 1 hanggang verse 7 po, maganda, di ba? Maganda. Ito po yung magandang bahagi. Okay? Ito po yung mangyari sa langit. From verse 1 hanggang verse 7. Pero verse 8 po, ito po yung mangyari sa impyerno. Verse 8. Chapter 21, verse 8. Unit sa mga duwak, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakyapit, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at sa lahat ng mga sinungalin. Okay. May listahan. Una sa lahat, ano po yung nakasulat sa una? Duwak. Ano po yung meaning duwak? Takot. Yung mga natatakot. Bakit may takot? Bakit may takot? Okay. Kasi po, wala pa silang nagcha-church lang sila nagcha-church. May alam sila, kung walang alam, walang takot. Kung walang alam sa Biblia, walang takot. Sino po natatakot? Alam niyo po ba? May alam. May alam sa Biblia. Alam na nila na may Diyos. Alam na nila na makaroon ng rapture. Alam na rin nila na may langit, may impyerno. Alam na rin nila na kung hindi pa ligtas, hindi ipanganak na muli, papunta sa impyerno. Alam na nila lahat. Kaya nga, hindi pa sure sa salvation. Takot pa rin. Duwak.
Kaya kahit sa mga Christian, kahit dumadalo sa simbahan, so iba po yung pamumuhay. Iba. May takot. May connection verse dito, di ba? Unang Juan, chapter 4, unang Juan chapter 4, verse 18. Magmula verse 17 po, babasahin ko po. Dito naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo ay makaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung ano siya, ay ganun din naman tayo sa salibutang ito. Verse 18 po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang tako sa pag-ibig, kundi ang saktar na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa nagiging saktar sa pag-ibig. Ito po yung dahilan kung bakit yung mga duwak ay mapupunta sa impyerno. Yung mga duwak, natatakot pa rin. Dahil hindi pa ganap yung pag-ibig. Di ba yung salvation po ay pag-ibig? Yung pag-ibig ng Diyos sa atin, napatunayan sa krus. Napatunayan. I-share ko din po sa inyo yung mga testimony. Di ba 15 years old ako noon, naligtas ako, high school second year, 15 years ako. Pero mula nung ligtas po ako, nung 15 years old, mga ilang taon, hindi ko naalala kung ilang taon. So, nahirapan ako sa duda ng salvation ko. Alam ko lahat, alam ko dito. Maraming beses, halos na-memorize ko yung mga istorya, sermon ni pastor sa Bible seminar. Session 1, anong sasabihin niya, alam ko. Session 2, alam ko anong sasabihin niya. Session 3. Mismong session 5, kompleto na sa akin. Malinaw na sa akin yung pagkaunaw. Pero sa puso, takot pa rin. Paano kung iiwan ako sa rapture? Mga ilang taon po, ganun po yung mga struggle ko. Kaya ilang beses request ako ng counseling sa mga pastor. Pastor, gusto kong magpa-counseling sa iyo. Ganito yung sitwasyon ko. Mahiyang sabihin sa iba. Mahiyang sabihin sa ibang mga kapatiran. Dahil alam nila na matagal ako sa church. Samantalang natatakot pa rin ako. Paano ito? Ganito mga advice yung payo ibinigay ni pastor sa akin. Pero hindi po ganoon kadali. Dumating po yung time na yung pag-ibig ng Diyos talaga ay nakita ko yung kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa akin. Kasi po yung salvation ay pag-ibig ng Diyos. Kung hindi ka minahal ng Diyos, hindi siya namatay sa cross. Tama po ba? Bakit namatay si Jesus sa cross? Dahil minahal ka niya. Dahil minahal ka niya, namatay siya sa cross. Kung hindi ka minahal ng Diyos, hindi ka napatawad, hindi ka pinatawad ng Diyos. Bakit pinatawad ka ng Diyos? Bakit binayaran ni Jesus yung kasalanan mo, past, present, future sin? Isa po yung dahilan, dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Dahil minahal ka ng Diyos, mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya ibinigay na yung kanyang buong buhay para sa iyo.
Kaya dumating yung araw na yung mas malinaw sa akin o pumasok o dumating sa akin kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos. Kaya yung knowledge ko po dito ay bumaba. Wala nang takot. Wala na akong tuta. Yung buhay kong Christian, yung Christian living, ay tuloy-tuloy. Bakit? Hindi dahil sa takot. Wala nang takot. Bakit tuloy-tuloy ako sa paglilingkod sa Panginoon? Dahil sa pag-ibig niya, minahal niya ako, kaya ganito ako. Yung power sa ating Christian living ay galing sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sana po, kung meron po dito na may duda pa, may doubt pa sa puso mo, baka paano, pag ganito, baka hindi ako makaredy o ganito, takot pa rin sa kamatayan, takot pa rin sa impyerno. Diba nakikita po natin yung nangyayari ngayon sa mundong ito, malapit na. Kung ganun po, huwag po kayo sumuko. Tuloy-tuloy kayo sa Bible seminar. Tapos, mag-isip po kayo tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig. Kung meron po kayong pusong naghahanap, tutulungan ka ng Diyos. Okay? Tutulungan ka ng Diyos. So, balik po tayo sa Revelation chapter 21. Verse 8. Kaya sa mga duwak, sa mga hindi na nananampalataya, unbelieving. Okay? Ito po yung choice nila, choice. Kahit na binigyan tayo ng Diyos ng sobrang daming ebidensya, malinaw na ebidensya sa pamamagitan ng creation. Diba, manok, itlog, alin po ba mas mauna? Manok, itlog? Oh? Manok, diba, manok? Huh? Saan galing yung manok? Galing sa Diyos. Malinaw na po yung evidence. Ay, hindi, pastor, galing sa itlog. Yung pinakaunang manok, galing sa Diyos. Kung walang creator, wala tayo. Sobrang daming evidence sa history, di ba? Evidence, Eden Garden, Noah's Ark, yung baha sa panahon ni Noe, yung history ng Israel, yung mga signs ng last day, punong-puno po yung mga evidence. Bakit ayaw nila maniwala? Kahit nakita nila maraming mga evidence, bakit ayaw maniwala? Dahil sa kanilang katigasan sa puso. Matigas yung puso. Ayaw. Ibig sabihin, yun talaga yung choice nila, choice. Ayaw nila maglingkod sa Diyos. Mas gusto po nila ang enjoyable life. Yung successful life sa mundong ito. Akala nila maraming obligation sa church. Kailangan lagi nasa church, linggo, walang time para sa family. Pag linggo, di ba, family time, linggo. Para paano? Pag linggo, pag nasa church ako, wala akong time para sa family, para sa sarili. Kailangan magbigay ng offerings, tithes and offering. Akala po nila maraming obligation sa church. Pero hindi po nila naintindihan yung pag-ibig ng Diyos. Ano po yung ibinigay ng Diyos sa atin? Buong buhay. Tama po ba? Buong buhay. Okay. Buong buhay ibinigay niya sa atin. Kaya ano ang ibibigay mo sa Kanya?
Kahit isang araw, mga linggo o Wednesday, yung mga fellowship time, sayang po ba yan? Sayang? Oh, hindi po. Tapos, mga karumal-dumal, mga mamatay tao, mga listahan po dito. Saan po sila pupunta? Siya'y ikalawang kamatayan. From verse 9 hanggang verse 26. Ito po yung tungkol sa langit naman, tungkol sa bagong Jerusalem. Kung may time po kayo, basahin po ninyo ito. Napakaganda. Yung bagong Jerusalem. New Jerusalem. Verse, chapter 21, verse 24. Ang mga bansa ay lalakas sa pamamagitan ng liwanag nito at ang mga hari sa lupa ay magdadala ng kanilang karangalan sa kanya. Ang mga pintuan yun ay hindi isasara kailanman sa araw sapagkat hindi makakaroon doon ng gabi. Dahil dadalhin nila sa loob niyon ang karangalan at kapurihan ng mga bansa. Verse 27, ito naman po tungkol sa mga taong hindi makakapasok sa langit. At hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi o ang sinumang gumagawa ng karumal-dumal o ng kasinungalingan, kundi silang lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Aklat ng buhay ng Kordero. Ano po ito? Book of Life. Aklat ng buhay. May birth certificate kayo? Birth certificate? May birth certificate. Nung dinala ko si Jonathan sa vaccination center, kasi sa Lipa po may vaccination para sa junior, 12 to 17, kaya dinala ko siya. Isa pong requirement doon ay birth certificate. Para mapatunayan siya talaga yung anak ko. Pero sa Korea po, wala pong ganong mga birth certificate. Mga sa hospital, meron po. Pero hindi po katulad ng form dito. Kaya ang dinala ko sa kanila ay parang family registration certificate. Doon po, may sulat, pangalan ko. May sulat yung pangalan ng anak ko. Mga father, son, mga ganito. Para mapatunayan, siya talaga yung anak ko. Ako yung tatay niya. Book of Life. Meron po ba kayo? Nakasulat pa ba yung pangalan mo sa Book of Life? Mahalaga po yan. Yung pangalan mo dapat nakasulat doon sa Book of Life. Okay. Birth certificate. Kailan naipanganak na muli. Meron po ba tayong birthday, di ba? Birthday. Mahalaga po yung unang birthday. Di ba? Unang langit, unang lupa. Bagong langit, bagong lupa. Okay? Yung unang birthday mo, yung unang birthday, okay? Para sa unang langit, unang lupa, di ba? Yung pangalawang birthday mo, para saan? Para sa bagong langit, bagong lupa. Meron ho ba kayong pangalawang birthday? Mahalaga po yan. Kung isa lang yung birthday mo, saka yung unang birthday lang lagi sineselebrate, happy birthday. Maganda po yan, kailangan. Pero mas mahalagang birthday, pangalawa po yan. Dahil unang langit, unang lupa, mawala po yan. Mawala. Pangalawang birthday ay kailangan i-celebrate po natin. Kaya
sa high school young adults group, 'di ba? Monthly special fellowship kayo, birthday celebrant. Kasama po doon flash birthday and spiritual birthday. Flash birthday, spiritual birthday, alin po ba mas mahalaga? Spiritual birthday. Kaya, yung mga kapatiran po dito, sana mabigyan po kayo ng mas mahalagang pansin, mas malaking pansin, yung spiritual birthday ng family mo. Okay? Yung flesh birthday, mahalaga po. Mag-celebrate po kayo, walang problema. Pero, huwag po natin hamakin yung spiritual birthday. Mas mahalaga po yan. Mas mahalaga. Pero minsan napapansin ko po, pagdating sa flesh birthday, mga lagi may celebration. Okay? Pero sa second birthday, spiritual birthday, parang wala. Hindi pa mahalaga sa'yo yung spiritual birthday? Yung flesh birthday lang mahalaga sa'yo? Hindi tama po yan. Bilang isang Kristiyano po, kailangan po natin bigyan ng mas malaking pansin yung second birthday, spiritual birthday. Kaya yung mga kapatiran, so ganun po tayo. So, chapter 22, verse 6. Sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu, ng mga propeta, ay nagsugo ng kanyang anghel upang ipakita sa kanyang mga alipin ang mga bagay na kailangan mangyari kaagad. 7. Ako ay malapit ng dumating. Mapalad ang tumutupat ng mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Sa ending chapter po ito, yung pinaka last chapter, ending. Sabi ni Jesus, malapit na ako dumating. Hinihintay po ba ninyo second coming? Yung tanong ko po sa iyo, hinihintay po ba ninyo yung second coming? O mamaya na lang, mamaya? Anong dahilan kung bakit mamaya lang? May family na hindi pa ligtas. Sana binigyan pa ako ng konti pang oras. Kung ako lang nag-isa, sana mas maaga bumalik siya. Pero, bakit sinasabi po natin na Panginoon, binigyan pa ako ng konti pang oras? Antayan lang ko, antay yung service, antay. Palalabas ako, palalabas. Kung bibigyan po tayo ng konti pang oras, kung bibigyan po tayo ng mga konti pang oras, mga ilang taon, anong gagawin ninyo? So, yun po ang ating prayer. Sana, Panginoon, bigyan nyo ako ng konti pang oras. Dahil marami pang mga mahal ko sa buhay, hindi pa ligtas. So, yun po ang ating prayer. Pero, yung orasan ng Diyos ay tuloy-tuloy tumatakbo ngayon. Kaya time will come. Time will come na mangyayari po ito. Verse 12, bago matapos, ito po yung basahin po natin, sabay-sabay. Verse 12, 3, 2, 1. Ako'y malapit ng dumating at dala ko ang aking kantimpala upang kantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Inuulit niya po, di ba? Inuulit sinabi ni Jesus, malapit nang dumating ako. Handa, maging handa kayo. Maging handa.
Dala ko yung gantimpala. Ito di ba gantimpala? Dala ko yung gantimpala. Yung salvation, libre. Tama po ba? Salvation, libre, pantay sa lahat, pantay. Pero yung gantimpala, libre po ba ito, gantimpala? Pantay po ba ito sa lahat? Hindi po. Salvation, libre. Pero yung gantimpala po ito, sabi Biblia, dala ko yung aking gantimpala, marami po siyang handang gantimpala. Dapat, hangarin po natin itong gantimpala. Gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kaya yung mga kapatiran, magpakalakas po kayo. Huwag po kayo malubok sa mga problema. Huwag po kayo malubok sa mga sitwasyon. Trabaho, mga family, parang walang mangyayari, parang walang bukas, pero itingin mo ang mata mo sa langit. Itingin mo. Kung dito ka lang tumitingin sa lupa, parang walang solusyon, walang pag-asa, itaas mo yung mata mo sa langit. Buksan mo yung Biblia. Sa bahay, pag masakit po yung ulo mo sa mga problema, yung mga reseta ko sa iyo, reseta, okay? Pag masakit ka yung ulo, alam mo ba kung ano ang painkiller? Yung painkiller, Bible po itong painkiller. Pag may fever ka, lagnat, alam mo ba yung anong mga gamot doon? Pag mainit ka sa mga problema, buksan mo yung Biblia. Yung salita ng Diyos ay painkiller. Salita ng Diyos, ito po yung gamot, pang-reduce ng init sa ulo. Itaas natin yung ating mata sa langit. Tapos, pag masakit po yung ulo mo sa mga problema, i-close mo yung mata mo at prayer. Mag-pray ka sa Diyos. Isara mo yung pintuan, isara mo yung bintana sa mundo para mabuksan yung bintana sa langit. Isara mo muna yung cellphone. Itabi mo muna yung cellphone. Patayin muna yung computer. Tapos, buksan mo yung pinto, bintana sa langit. Mag-usap ka sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya, mahirap ka. Sabihin mo sa Kanya, natulungan mo ako ng Diyos. Malapit na po yung, kaya, ito yung revelation, napakagandang mga mensahe tungkol sa pag-asa. Pag-asa po natin. So, sana po, unti-unti lumuluwak yung sitwasyon ng COVID-19. Kaya may Bible seminar schedule tayo, di ba? May Bible seminar schedule tayo. Kailan po? Next, 1 week after. Last week of November. So, doon po sa Tinurik Mission Center. Kasi po, mga ilang buwan po, wala po tayong Bible seminar sa Tinurik. Kaya para sa mga maimbitahan natin sa Tinurik, doon po tayo next week. Grand Bible seminar po ito, kaya lahat ng mga kapatiran ay kailangan sumama. Grand Bible seminar po ito. Yung speaker po doon ay galing po sa Iloilo Church. Sana yung last year po yung schedule niya, pero hindi po tuloy-tuloy dahil sa COVID-19. Pero this year, so pwede na po siya pumunta dito. Kaya Grand Bible Seminar, kaya sana lahat ng mga kapatiran, kahit late po kayo, galing sa trabaho, okay lang. Galing sa trabaho, diretso po kayo sa Bible Seminar. Kaya sama-sama po tayo lahat. Okay, let's pray. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong mensahe na kinakailangan po namin sa pamumuhay Kristiyano.
Buksan niyo po ang aming spiritual na mata upang makakita po kami ng aming mga pag-aasa na inihanda mo para sa amin. Sa kabila ng maraming pagsubok, pagturusa at tukso ng salibutang ito, umaasa po kami sa inyo at tumitingin po kami sa tulong at gabay mo, Panginoon. Yung mga kapatiran na nahihirapan sa iba't ibang uri ng problema, pagkalooban niyo po sila ng kalakasan at matatak na pananampalataya. Nawa maranasan po nila yung pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay at madaig yung problema ng salibutang ito. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.